Magandang araw po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa sakramento ng binyag. Una po sa lahat, bigyan natin ng kahulugan kung ano ang sakramento. Maikli lang po, ang ibig sabihin ng sakramento ay mga banal na bagay, no? Mga banal na bagay na itinatag ni Kristo para maging daluyan ng biyaya. Alam po natin sa ating simbahan tayo ay merong 7 sakramento. At ang unang-una pong sakramentong tinatanggap ng isang tao, pwedeng tanggapin bilang isang tao ay ang sakramento ng binyag. Kadalasan po sinasabi ng mga tao sila ay nagiging Kristiyano sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. So tama po yun dahil sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayo ay napapabilang sa malaking pamilya ng Diyos, na tayo ay napapabilang sa simbahan. Yan, nagiging miyembro po, opisyal na miyembro po tayo ng simbahan kapag tayo ay nabinyagan. So ang binyag po, ang kauna-unahang sakramentong tinatanggap ng isang tao upang siya ay maging Kristiyano. Hindi po siya po pwedeng tumanggap ng iba pang sakramento kung hindi siya nabibinyagan. So sa bawat sakramento po ay meron tayong tinatawag na mga simbolo o bagay na ginagamit. Sa Ingles tinatawag itong matter. Meron din po itong kasabay na formula na tinatawag. So ito po yung form. So meron din pong, syempre, mahalagang maunawaan natin kung sino ang mga ministro ng sakramento ng binyag. Ganun din po, mayroong tayong tinatanggap na grasya sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Sa lahat naman po ng sakramento ay meron tayong tinatanggap na grasyang nagpapabanal. Yan. Siyempre, particular po sa sakramento ng binyag, sa Ingles po ang tawag natin ay baptismal grace, na mayroong mga epekto sa atin. So, iisa-isahin po natin maya-maya kung ano-ano ang mga epekto ng sakramento ng binyag na tinatanggap ng isang tao. Kapag ka po ang binyagan o ang bibinyagan ay malaki na, siya po ay tinatawag na catechumen. So, noong unang panahon po, syempre iniwan ni Jesus kasi si Jesus po ang nag-institute ng sakramento ng binyag. Pag sinabing nag-institute, siya ang nagtatag ng sakramento ng binyag. Isinunod sa kanyang naging karanasan ng pagbibinyag ni San Juan Bautista. Okay, so iniwan din po niya ang tradisyon na iyon na pagbibinyag sa simbahan. So, kapag ka po binibinyagan ng isang tao, nagiging siyang, tinatanggap niya ang isa sa mga tinatawag na sacraments of initiation. Yan. Ang binyag po ay isa sa mga sacraments of initiation. Ano nga ang ibig sabihin ng salitang initiation? Ito po ay kadalasang nangyayari, mga ritual, mga proseso na dinadaanan natin bago tayo maging miyembro ng isang organisasyon o samahan, no? So kagaya rin po kung gusto nating mapabilang sa simbahan, dumadaan tayo sa mga sakramentong pang-inisasyon, ayan. So yung dinadaanan natin para tayo makapasok. Yan. So, yun yung mga paraan, mga ritual. Okay, so may mga ginagamit po, may mga ginagamit na mga banal na tanda. Yan, yung ibig sabihin ng matter. Mga banal na tanda. Una, syempre sa lahat, ang pinaka-importante ay ang tubig. Yan. Ang tubig po, yun ang pag sinabi nating tubig, parang equivalent agad talaga yun ng binyagan, no? Nung unang panahon, kapag nagbibinyagan, ay inilulubog sa tubig ang mga binibinyagan. Kagaya ng nangyari kay Jesus nung bininyagan siya. Siya ay inilubog sa tubig. No? Sa simbahan po, meron din po sa tradisyon ng simbahan na panahon na inilulubog sa tubig ang mga binibinyagan. Kaya humuhugos ang mga tao papunta sa ilog, sa dagat,
no? Sa mga sapa, ayan, basta merong flowing water, no? Pwede po 'yung gamitin na pagbibinyag, no? Kasi dapat po ang tubig na ginagamit natin ay malinis. Kaya sa simbahan po, ang ginagamit natin ay holy water. So, yung malinis na tubig na inorasyonan. Pag sinabi po nating orasyon ay dinasalan. Tapos, syempre sa tradisyon, ginalagyan po natin yan ng asin eh. Yung asin po kasi para mapanatili yung tubig na malinis. Usually po para hindi yan tirahan ng kitikite. Alam niyo naman ang sa simbahan practical din po ang mga ginagawa ng simbahan. Okay, so gumagamit po tayo ng malinis na tubig. So diyan po natin pwedeng ilubog, immersion, or buhusan yung taong binibinyagan, o kaya naman po ay wisik-wisikan kasi sa mga kaso na hindi kakayaning ng tao na sa halimbawa may sakit siya, no, hindi kakayaning buhusan ng maraming tubig o ilubog sa tubig, so kaya po pwedeng wisik-wisik na lang. At saka po ang pwede din pong ang bahagi ng binubuhusan o winiwisikan ng tubig ay yung bahagi ng katawan na may balat. Yan. So, ibig sabihin nun, hindi pwede sa mata, hindi pwede sa tenga, hindi pwede sa ilong, basta sa external outer skin. Ayan. Kaya sa bunbunan pwede, no? Pero syempre, kung ilulubog mo naman, no, halimbawa kasi walang holy water, tapos walang, pero merong flowing water, so kahit na anong malinis na tubig pwede kung walang holy water. Pwede po ang mineral water, pwede ang distilled water, pwede po ang tap water sa gripo, pwede rin po sa poso, basta hindi marumi. Ibig sabihin, hindi pwede sa stagnant water, no? Hindi pwede sa mga yung mga yung mga tubig bahagi ng bodies of water na hindi umaagos yung tubig. Hindi yun pwede. So kaya nga po nung araw, kapag magbibinyagan na, ginaganap ang binyagan sa ilog o kaya sa dagat. Kaya tuloy pati sa mahal na araw, akala ay tawag dito, hanggang ngayon, ginagawa ng mga taong pumunta sa ilog o sa dagat kasi nung araw, ang binyagan ay nagaganap tuwing Sabado de Gloria. Yan. Pagkatapos ng 3 taon ng aralan bago siya mabinyagan. Pero ngayon, napakadali na po. So magpapaschedule tayo sa simbahan o merong schedule ang simbahan, susundin lang natin at doon na tayo magpapabinyag. Yan. So gumagamit po ng tubig. Ano pa ang ginagamit? Pag pinagtiningnan po natin yung mga simbolo, malalaman na natin agad kung ano ang ibig sabihin, bakit kailangan gumamit ng tubig. Sa binyag po kasi, tayo ay nalilinis mula sa ating original na kasalanan. So, nalilinis din po, lalo na kapag matanda na nga yung bibinyagan, pati yung kanyang mga personal sins, natatanggal na din. Kaya pwede nang hindi muna siya magkumpisal pagkabinyag, no? Kasi pati yung kasalanan na mana niya at yung personal na kasalanan ay natatanggal. Nalilinis siya mula doon. Kaya po sinasabi rin, isa sa mga epekto ay yung sinasabi din na nagkakaroon o nakakatanggap ng panibagong buhay ang isang tao na binibinyagan. So, dahil yung luma niyang pagkatao ay namamatay na. Yun din po ang ibig sabihin ng tubig, di ba? Isa sa mga kahulugan ng tubig ay kapag sumobra halimbawa yung tubig, po pwede tayong mamatay. Kaya mayroong mga pagbaha, namamatay yung tao. Although yung tubig, sinasabi natin ay nangangahulugan din ng buhay. Kapag sobrang uhaw na uhaw yung tao, pwede siyang ma-dehydrate, pwede siyang mamatay. Pero pag uminom siya ng tubig, nagkakaroon siya ng panibagong buhay. Nagkakaroon siya ng buhay uli. Ayan, so isa po yun sa ibig sabihin. So nalilinis tayo at nagkakaroon tayo ng panibagong buhay kasama na si Kristo.
yung pong dati nating buhay na may kasalanan na mamatay, di ba? Pag sumobra rin nga yung tubig ay pwedeng makamatay. Namamatay at nagkakaroon tayo ng panibagong buhay kasama ni Kristo. Yan. So yun po yung tubig. Ang isa pang mahalagang ginagamit na material o simbolong ginagamit sa binyag ay ang krisma, ang banal na tanda ng krisma. So ano ang krisma? Ang krisma ay langis. Langis na ginagamit sa binyag. Nakikita po natin yung mga ninong at ninang, no, yung pari, papahira ng pari, no, papahira ng pari ng langis ang mga binibinyagan bilang paghirang sa kanila na maging pari, hari at propeta. Kagaya ni Jesus na merong 3 misyon ng pagkapari, pagkahari at pagkapropeta. Dahil tayo po ay pinanganak ng kasama ni Kristo, nakukuha din po natin yon. So kaya tayo po ay dapat ding hirangin o buhusan ng langis. Kasi sa Old Testament po, ganun ang ginagawa nila. Sa panahon ng mga Israelita, kapag humihirang sila ng magiging pari, hari at propeta, ay pinapahira ng langis. So yung langis po na ginagamit natin, tinatawag na krisma, ay gawa sa pure olive oil na may kasamang pabango. Ang tawag natin sa pabango na yan ay balsam or balsamo. Hindi naman po yan yung balsamong ginagamit sa patay. So, kasi perfume po, pabango, yung tinatawag nating balsam. So yun po yung ingredients ng ating krisma. So, isa pa pong nakikita nating mas madalas na ginagamit sa sakramento ng binyag ay ang kandila. So, ito pong kandila na hawak-hawak ng ninong at ninang tsaka ng mga magulang ay sinisindihan mula sa malaking kandila na tinatawag nating Paschal candle. Ito pong Paschal candle ay sumisimbolo sa liwanag ni Kristo na itinalaga natin sa tuwing Easter Sunday, nagpapanibago tayo ng kandila bilang simbolo ni Kristo. So mula po doon yung sinde at ipinapasa sa mga ninong at ninang. So yan po yung simbolo ni Kristo na nagbibigay ng liwanag sa ating pananampalataya, sa ating buhay. Yung isa naman pong simbolo ay ang malinis na damit o yung puting damit. Actually, sinusuot po dapat talaga ito ng mga binibinyagan. So, dapat ito yung suot nila. Either puting damit o kaya kahit na anong malinis na damit. So, ngayon po, may mga tradisyon sa mga parokya na sinusuotan sila ng puting tela. Yan. So, parang bib ang itsura. Yan. So, simbolo po kasi yon ng panibagong buhay, ng malinis na buhay. So, yun po yung ating mga matter, yung mga banal na tanda. No? Kitang-kita po natin yan kasi madaling maintindihan ang ibig sabihin at nakikita sa ating paligid o sa mundo. Yan. So, ang ministro po ay ang mga pari, ang mga obispo o ang mga diakono. So, ibig sabihin po, itong 3 na ito ang tinatawag na mga ordinary minister ng sakramento ng binyag. Pero in cases of emergency, in cases of necessity, in matters of life and death, pwede pong magbinyag ang kahit na sino. Kahit po hindi siya Kristiyano. Basta alam po niya yung tinatawag nating Trinitarian formula. So ito po yung mga salitang binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So kaya kinakailangan din po ang lahat ng mga Kristiyano ay alam ang Trinitarian formula na yan. Dahil baka po sa kanilang buhay, meron silang ma-encounter na na merong na ma-encounter na nasa bingit ng kamatayan at kinakailangang binyagan. So pwede po, magiging valid po yung ating pagbibinyag, lalo na kung pagkatapos nating binyagan yung tao ay
biglang namatay. So valid pa rin po yung binyag. Pero kung halimbawa naman pong nabuhay, yung taong binigyan natin ng emergency baptism, so kailangan pa rin po siyang magpabinyag sa simbahan. Para sa documentation. Yan. So, kailangan po syempre kailangan po meron tayong maging baptismal certificate. Yan. So, pwede rin pong nangyayaring merong tinatawag tayong conditional baptism. Kasi ang conditional baptism po ay para sa mga taong hindi natin sigurado kung nabinyagan ba talaga o hindi. Yung wala nang pagkakataong malaman pa kung siya ba ay nabinyagan, pero baka nabinyagan siya, hindi niya lang alam o hindi niya makita yung baptismal certificate niya. No? Pagkatapos na hinanap niya na talaga ng lahat, hinanong na niya ang lahat, pero wala talaga, so pwede po siyang tumanggap ng tinatawag nating conditional baptism. So sasabihin lang po ng pari sa kanya, halimbawa, Maria, kung hindi ka pa binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So yun po yung formula na ginagamit natin. Kasama po ng ating mga extraordinary ministers and ordinary ministers. So sa grasya po, tinatawag po nating baptismal grace ang ating grasya na may epekto na nakapaliwanag na po doon sa mga ipinaliwanag natin kanina na simbolo na ginagamit natin sa sakramento ng binyag. Pero isa pa pong mahalagang kaalaman na dapat nating maisapuso at maisaisip sa sakramento ng binyag ay maliwanag po doon na sa sakramento ng binyag, tayo ay pumasok sa malaking pamilya ng Diyos. Kaya sa binyag, tayo rin po ay naging opisyal na anak ng Diyos. So tayo po nung ipinanganak, tayo ay naging anak ng tatay at nanay natin. Pero sa binyag, tayo po ay nagiging mga anak ng Diyos. So mga sons and daughters of God. Kaya kung tayo po ay anak ng Diyos, tayo rin po ay maituturing na tagapagmana ng kaharian ng Diyos. No? So tayo po ay inaasahang dapat ay makabalik sa piling ng Diyos. No? Siya po ang lumikha sa atin, ginawa niya tayong opisyal na anak sa binyag. Kaya po dapat kapag namatay din tayo, dapat tayo ay mapa sa Diyos, no? Mapa sa piling ng Diyos. Kasi po, sa binyag po ay nakakatanggap din tayo ng spiritual na marka sa ating kaluluwa. At ito po ay indelible. Anong ibig sabihin ng indelible? Ito po ay hindi natatanggal. No? Hindi nabubura. Kaya kahit po nasa impyerno na yung ating kaluluwa ay hindi pa rin po nabubura na tayo ay anak ng Diyos, no? Sa binyag. Pero mas lalo nating magiging kahihiyan ito sa impyerno kung tayo ay nakakakitaan na anak pala tayo ng Diyos pero anong ginagawa natin sa impyerno. Ayan. So, kailangan talaga na papanatili natin yung grasya na nagpapabanal sa atin. So, para hindi tayo makagawa ng kasalanan o kaya naman ay mapunta sa impyerno na syempre hindi naman natin gustong maging hantungan natin. So tayo po ay tumatanggap ng banal na spiritual na marka na hindi nabubura. Kaya po ang sakramento din ng binyag ay minsan lang tinatanggap. Hindi po siya pwedeng ulit-ulitin. So pag halimbawa po sinabi natin na tayo ay magpapapalit ng pangalan, kaya ka magpapabinyag ulit, hindi na po kinakailangan gawin yon. So, minsan lang po ang binyag. Kung magpapapalit po tayo ng pangalan, pupunta lang po tayo sa PSA, ayusin natin ang ating mga dokumento at pwede nang palitan ng pangalan. So, yung pong ating birth certificate, pwede rin pong papalitan ng pangalan yon. Pero yung binyag po, hindi na pwedeng ulitin dahil yung epekto ng binyag, minsan nating natanggap ay epekto na pang magpakailanman. Okay? Ano pa ba? Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan tungkol sa sakramento ng binyag? So, yun po yung basically mga epekto na
dapat ay lagi nating tinatandaan. So tayo po ay napapatawad sa ating mga kasalanan kung tayo po ay matanda na, kung baby naman, kasamang tinatanggal ang original sin, tayo po ay nagiging miyembro ng pamilya ng Diyos, tayo po ay nakakatanggap ng banal na spiritual na marka, kaya minsan lang natin pwedeng tanggapin ang sakramento. Tayo ay nagiging panibagong tao, tayo ay nagiging bagong tao kasama ni Kristo. Nagiging Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Yung pong mga responsibilidad ng mga magulang at ninong at ninang. Kasi madalas napakadaming nating ninong at ninang, pero hindi naman nila alam kung anong kanilang mga responsibilidad. So madalas din nung araw, ang isinusugo lang mga magulang ay yung mga ninong at ninang sa simbahan, kaya nagkakamali-mali ng mga pangalang sinusulat. Yung mga nanay at tatay busy sa kanilang mga handa. No? Pero hindi po dapat ganon kasi dapat talaga kasama ng baby. No? Kasi ngayon kadalasan baby no? Baby yung pinibinyagan. So dapat kasama din ang mga magulang at mga tamang ninong at ninang. Una po sa lahat sabihin natin, sino ba ang mga dapat nakuhaning ninong at ninang? So ang mga ninong at ninang po ay dapat 18 years old ang tanda sa binibinyagan. So sabi nila 15 to 18, mga ganon. So basta kinakailangang hindi bata, mas bata sa binibinyagan. So mas madali nating itinin. So parang kung baby yung bininyagan, hindi po pwedeng 12 years old lang yung kunin. No? So dapat mga 15 to 18. Yung marunong sa pananampalataya at kapareho ng pananampalataya ng nanay at tatay. Kasi kahit na po ang mga best friend natin ay ibang denomination o ibang sekta o ibang relihiyon, kailangan po kasing kaagapay natin yon bilang mga magulang, kaagapay natin ang mga ninong at ninang sa pagpapalaki sa ating mga anak, sa pagpapalaki sa pananampalataya. Ganun po yun Yun po talaga yung role nila. Ang role nila ay turuan sa pananampalataya ang kanilang mga inaanak. So hindi lang po yan basta pakimkim pag Pasko o pag binyag na one time ginagawa. So ito po ay dapat talagang habang lumalaki yung bata, nagagabayan, naaagapayan natin ng pagtuturo ng tungkol sa pananampalataya. So yan po yung isang obligasyon ng mga ninong at ninang at mga magulang. So dapat po talaga responsibilidad ng mga magulang na palakihin sa pananampalataya ang kanilang mga anak. Alam niyo po ba kung bakit nagkaroon ng mga Catholic schools? Kasi ang mga Catholic schools, ang isang paraan, kung hindi matuturuan ng magulang yung kanilang sariling mga anak, obligasyon nilang papasukin sa Catholic school ang kanilang mga anak kasi sa Catholic school, tinuturuan sila ng pananampalataya. So, kaya obligasyon din talaga ng magulang yon. Okay, so ano pa ang mga dapat na tandaan ng mga ninong at ninang at saka ng mga magulang? So yung pong kadalasang nagiging pamahiin sa binyag ng mga magulang na pagkatapos ng binyagan mag-unahan. Mag-unahan papunta sa pinto ng simbahan para daw swerte, hindi po yan totoo. Ayan. So wala pong katotohanan niyang pamahiin na yan, hindi po tayo magiging swerte dahil lang tayo ay nauna hanggang sa magtatapakan na. So, baka mamaya po nahulog pa yung baby. Kapag po malaki na yung binibinyagan, sila na po yung sumasagot sa kanilang pananampalataya. Kasi tinatanong po sa binyagan kung itinatakwil ba natin ang masama 3 pagkakataon. Tapos, ganoon din po, sinatanong din tayo kung naniniwala tayo sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kasama ang simbahan. So, yun po ay sinasampalatayanan natin, no? So, para sa mga malaki ng binibinyagan, sila na po ang sumasagot niyan. Pero pag baby, ang sumasagot po niyan ay ang
tatay at nanay, tsaka ninong at ninang. Kaya dapat po talaga alam ng mga magulang at ng mga ninong at ninang ang kanilang sinasampalatayanan dahil sila muna ang sumasagot para sa sanggol na hindi pa kayang sumagot. No? So, yun, dapat po ay nasa sa isip natin yan. Dahil sa rito po ng binyag, tinatanong din po ng pari sa umpisa yan, bakit kayo naparito? Anong gusto niyong mangyari? Anong kailangan niyo? Ang sinasagot po ng mga ninong at ninang at ng mga magulang ay magpabinyag. Yan. So, pagbibinyag. Yan. So, kung pabibinyagan natin yung ating mga anak. Ayan. Meron pa po tayong tinatawag na baptism by blood at saka baptism by desire. So halimbawa naman po sa mga pagkakataong in cases of war, no? Halimbawa ganyan. Yung isang tao ay naghahangad na mabinyagan pero dahil walang pari, halimbawa walang marunong mag-Trinitarian formula ng binyag. So, by his desire, bago siya mamatay, no, kahit hindi siya binuhusan ng tubig, pinahiran ng langis, at nagsindi ng kandila, pwede pa rin po siyang mabinyagan. So, yan po yung tinatawag nating baptism by desire. Limbawa rin po yung mga magulang na namatay bago mamatay ang baby sa tiyan. No, o kaya naman ay mahina yung baby sa tiyan, so expected na mamamatay dahil nasa loob pa, no, or kahit na namatay na siguro, kahit kamamatay pa lang. Kaya importanteng alam ng mga magulang na hangarin nilang mabinyagan yung kanilang anak. So yun din po yung baptism by desire. So kahit na papaano, hindi natin nahahayaan na mailibing yung ating anak ng walang binyag na tinatanggap. Kapag ka pong isang baby ay patay na, hindi na siya po pwedeng bigyan ng sacramental baptism kasi patay na. Ang mga sakramento po ibinibigay lang sa taong buhay. Okay, so, pagka patay na yung baby, hindi na mabibinyagan. Pero kaya nga po sinasabi ng simbahan, paalala ng simbahan na sana kung malusog din lang naman yung nanay at yung anak, 1 week after ng kapanganakan, pabinyagan na. Dahil hindi natin alam kung anong mangyayari, di ba? Bigla na lang nagkakasakit, di ba? Pareho yung nanay o yung anak. Kaya kailangan ay kung kaya rin lang naman nila, magpabinyag na. At ano ang mga gagamitin nating pangalan? No, saan ba natin dapat kuhanin yung mga ipapangalan natin? No? So, kung ano-ano ng mga pangalan ngayon ang ibinibigay, pinagdugtong-dugtong. Pero mas maganda pa rin po, sabi nga, ay tumingin tayo sa kalendaryo ng simbahan at kung sino yung santong nagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng ating anak, doon natin isunod yung pangalan. Yun po yung sinasabi natin, magiging patron niya, no, tagapagprotekta din, no, yung mga santo na yon, kasi isinunod yung pangalan niya. So ang iiwasan lang daw po nating gamiting pangalan ay ang pangalang Jesus, no, kasi dapat po talaga ang pangalang Jesus ay para lang kay Jesucristo, no. Ngayon po maraming ng tao ang may pangalan ay Jesus pero hindi naman nila pinapangalagaan yung kanilang pangalan. Kaya tuloy, no, Jesus nga ang pangalan, barumbado naman, walang hiya naman. So iiwasan po natin 'yon. Siyempre kailangan alam din natin 'yon, no? Kailangan nating alam ang mga kahulugan ng mga pangalang ibinibigay natin sa ating mga anak. Iniingatan din natin ang pagpili. Yan, obligasyon din po 'yan ng mga magulang. So, 'yon, ano pa ba? Ang baptism by blood naman ay nangyayari kapag ang isang taong hindi pa binyagan ay nagnanais magpabinyag pero siya ay umabot na sa kalagayan o sitwasyon na maging sanhi ng kamatayan niya ang kanyang pananampalataya. Yun. So, yun ang ibig sabihin ng baptism by blood. So, dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, kung siya man ay inuusig o inusig at magiging sanhi ng kamatayan niya yon,
pwede na rin siyang bago mamatay dahil sa ganong disposisyon ay pwede na rin siyang ma-consider na binyagan. So parang sa mga martir, yung mga martir ng pananampalataya na kahit hindi pa binyagan ay pwede nang maging martir ng simbahan. So pwede na rin silang maging binyagan sa ganong sitwasyon. So yun muna. Bye!